At pag sumama na yung anak nyo, si Inday Sara, presidentiable rin. Naku, na nga ba sinasabi Yung natin? problema natin, hindi tayo nagkakaisa eh. Yan. Okay yan. But leave my daughter out. Tama na yung isang presidente sa isang pamilya. Other names that I have seen is Attorney Ferdinand Topacio, who is going to take her oath as member of PDP. And then Attorney Jimmy Bondok's name is also there. Now, Yan ho ang naging reaksyon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaladkad na ang pangalan nitong si Vice President Sara Duterte sa mga posibleng kandidato sa 2028 presidential election. Ang papanoorin ho natin dito ay ang PDP Laban National Assembly. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na po tayo dyan. At sa mga nagpa-member sa ating membership, maraming salamat po. Kung gusto nyo sumali sa ating membership, click nyo lang ho yung joint button para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan. Dito sa video na to, pag-usapan ho muna natin ang pakikipagkita nitong si Vice President Sara Duterte dito kay Leni Robredo. Ano bang nangyari dito kay Antonio Trillanes? Talagang nakikita na ho ngayong mga panahon na to na meron ho talagang nangyayaring hidwaan dito sa mga dilawan at kakampings. Meron hong paksyon itong si Trillanes at Risa Hontiveros at meron naman hong paksyon itong si dating Vice President Leni Robredo. Hindi na ho nila maitatago yan kasi mismo itong si Trillanes, binanatan na ho itong si Leni eh. Ma'am Leni, gusto nga naming i-impeach si VP Sara tapos binastos pa niyan si Sen Risa. Bakit mo pa minute? Are you siding with her? Nakipag-meet lang, siding na kagad. Anong nangyari dito kay Trillanes? Ba't parang naging paranoid itong mama na to? Fiesta ng Our Lady of Peña Francia. Wala naman sigurong problema kung makikipagkita itong kasalukuyang Vice Presidente doon sa dating Vice Presidente. Courtesy call, baluarte niya yun eh. At hindi lang naman meron hong issue yan kung nagpunta itong si VP Sara dyan sa Naga para lang i-meet itong si Leni. Yun ho. Kung sinadya niya talaga itong si Leni Robredo, kaso merong malaki ang event. Ika-100 taon hong anibersaryo ng coronation nitong si Our Lady of Peña Francia. Kaya nagpunta ho doon si Vice President Sara Duterte. Pero ngayon ho mga kababayan, binibigyang kinukulayan ho ito ng mga pinklawan at mga dilawan. Pati nga ho itong si Barry Gutierrez. Itong si Barry Gutierrez pagka nagpapa-interview, masyadong halata eh. Yung tipong mapanggang sa ngayon, nagpakita lang naman ng pagrespeto. Kasi lugar yun ni Leni Robredo. Ano ba namang problema? Hindi naman nga siya hindi naman si VP Sara nag-arrange. Mutual friend nila eh. Baka tinanong itong si Leni, Madam Leni, pupunta dito si VP Sara. Gusto mo magkita kayo? Tinanong itong si VP Sara, ayaw mo na mag-courtesy call o dumaan sa bahay dito sa apartment nitong si Leni Robredo. Alam naman tatanggihan ni VP Sara, alam niya naman na maano ho kasi si VP Sara, marespeto, no? Magalang ho yan, no? Wala akong kabastusan kagaya ng sinasabi nitong si Antonio Trillanes. Haka-haka lang ho niya yan. Yang si Trillanes, marami ho talagang imagination yung Grabe, dito rin ho sa video na to, pasadahan na rin ho natin na mabilisan itong Ano bang nangyari dyan sa House of Representatives? Ba't puro kalandian ang mga ginagawa nitong itong si Dan Fernandez? Pati ba naman buhok ng inyong resource person o inyong witness dyan, pinapakialaman mo, anong gusto mo, ititirintas mo din? Anong to ka? Pati ba naman buhok nitong si Casiong? Pati ba naman ang kulay? Ito mga kababayan, pero blooming kayong pareha sir ha? Talagang parang kargadong-kargado kayo ng pagmamahal ha? Ito. Kasi, saan ka nagpasalon? Ba't ka pa kulay ng buhok? Kasi the last time you were here, hindi ganyan ang kulay ng buhok mo, saka hindi ganyan curly. Mr. Chair, ganito pa rin po yung kulay ng buhok ko since The last time? Po. Hindi, kasi baka Tapos, okay, sige. Tapos po, yung kulot po is DIY, Ginan mo lang. Kasi baka mamaya merong salon na kami dito sa HOR. Gusto mo rin mo magpa-makeup? Ha? Ito talagang si Dan Fernandez. Sir, alam mo, hindi ka na maintindihan. Hindi ko alam.
pagka entrada mo sa iyong pag-interpolate, ano ba, ano ka ba? Nag-establish ka ba ng trust? Nag-establish ka ba ng para makausap mo ng maayos yung resource person o talagang linalandi mo lang yan si Casio? Tatanong tayo ha. Sa aming detention facility. The chairman is asking me if pwede din siyang magpakulay ng buhok doon sa facility natin. I just wanted to make it light, no, yung ating pong discussion. But if indeed there is a existing salon in the detention center, then I will be filing a resolution, ano ba, condemning or Sasagot yata siya. sige, kasi, sige. Yung hair color ko, ito pa rin po naman since then. Yan ba yung po. dati? Except na lang siguro kung, di ba, nagsha-shower naman po. So, Hindi, parang naiba kasi ang kulay. Opo. Kasi everybody was trying to tell me na parang nabago yung hair mo. But ano na yun? Ito naman si Congressman Dan Fernandez, kabisado ang buko nitong si Casio. Kaya napag-aalata ka sir punta na ho tayo dito sa General Assembly ng PDP laban kagabi. Di na ho natin nagawa to no? Kasi medyo disoras na rin ho itong itong pagsasalita nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero marami hong dito posibleng masama sa senatorial slate ng PDP laban. At abangan na lang ho natin sa mga susunod na araw. Ito, So, naging senador naman. And they have served the country well. Bato is a military man. Bong naman hindi na kailangan milyonaryo yan eh. So they have been serving the country. Wala tayong lugi dito sa kanila. I am sure of that. At hindi ako ng corrupt na tao. So, kung sino pa naman sa inyo interesado na maging senador, magpaiwan lang kayo pagkatapos ng dismissal natin. Mag-usap tayo. Kung tanungin ko sa iyo, yung ilan ba ang babae mo? Kasi yun ang una magsuporta sa iyo. Mas maraming babae, mas maganda. Kasi mas maraming magkampanya eh. Oo. Wala top-notcher to, si Ipe. Wala ito, panalo ito. May madagdag na naman ng sa Senado. Bagay, basta magtrabaho lang. Wala man akong sa tao. Playboy ka, gambling ka, as long as sinusugal mo yung pera mo. Palahubog ka. Huwag ka lang maglasing dyan sa, alam mo naman, may meron dyan sa mga karamihan. Meron yan, sigurado ako. Nakakamiss si Tatay Diggs, no? Nakakamiss. Yung mga konsehal na putang ina ako, when I was a councilor, sino ba kabats ko dito? Nung konsehal ako na, yung presiding officer ako, yung may mga naglasing na, hindi ko naman binabastos. Sinususpend ko yung session, tapos itatawag ko, putang ina, umalis ka. Huwag kang magkalat dito sa harap. Meron yung iba dyan, hindi pa kasi mag-session ng 2:00. Pagkatapos na mag-inom na. Pagdating sa session hall, kung so, ang sunod nating gawin nito is individual muna ang mag-canvas para ipadala yung sino yung tatakbo. Sa senador,
napag-usapan namin dito kanina. Tapos sabi ni Bebot ata, kaya sabi niya, it's not the time to come up with this late. Wag muna, hindi tayo preparado. But we will maybe submit to the election a complete slate or yung sino lang ang gusto nating suportahan. At I hope that we can also make them win para rarami tayo dyan sa Senado. Nandiyan naman sila. Madagdagan natin yan ng 2 o 3. Maganda na. And God willing, we will meet again in a plenary to decide the finality of the list. Then the next would be yung presidential na. Yung? So, yun ang timetable. Wala man time pero we cannot meet every now and then. Naunahan mo lang ako, sir. Thank you, Mr. Chairman. He's also my candidate. Alam mo kung tulungan na natin lahat, especially Mindanao pati Visayas, Luzon. All you have to do is to destroy the solidarity of Luzon. Yan ang sikreto dyan. Masulit mo na Visayas pati Mindanao. Anuhin mo lang yung Luzon. Mag-scatter lang sila doon. Medyo may chance tayo. Thank you, Mr. Chairman. We have said our piece. Thank you for listening to us. Can you We pray that introduce yourself to the crowd now? Hindi ka kilala eh. Mayong gabi, Mr. President. May gabi. Attorney J.V. Hinlo of PDP Negros Occidental, your Deputy Secretary General for Visayas. Napansin ko yung ating kampanya sa galit, kampanya sa atake. Kung may kasalanan ng ating gobyerno, hindi lang dapat nakabase sa atake. Dapat meron tayong programa na ibibigay sa tao na mas magaling kaysa sa mga nakaupo. Tama. Si dating Presidente Duterte, bakit natin siyang ginahal kahit hindi kami taga Davao? Dahil nakita namin, nung umpisa, sinabi na ang Pilipinas pwede maging Singapore. Dati sabi na susundin natin ang federalismo. Nag-ikot kami. Naniwala kami sa kay Mayor Duterte. Hindi namin kilala. Yung naalala ko kay Mayor Duterte, may sinunog siya na flag dahil pinaglaban niya ang isang Pilipina na papatayin ng isang gobyerno. Hindi ko alam yun. Yung tatay mo, hindi ko kilala yun eh. Pero nakita ko sa TV, may matapang na mayor ng Mindanao. Nung first Mindanao Summit, late ako dumating. Sabi ni Manny Piñol, pinagsabihan niya yung lahat na huwag sabihin na tumakbo ka. Na-late ako hindi ko alam. Nung nagsalita ako, nung open forum, ako yung nagsabi na galing ako ng Bisaya, lone representative ng Negros, sana magkaisa ang Mindanao para magkaroon tayo ng first Mindanaoan president. Palakpakan lahat. Hinihingi ng mga taga-Negros, ng mga Ilonggo, uhaw sila sa senador. 65 years, wala tayong senador. Humihingi kami ng tulong ngayon sa Mindanao, sa mga kababayan namin, na pagbigyan rin kami na magkaroon ng senador galing Visayas at galing Negros. Mr. President, nakalimutan natin ang una nating pinaglaban. Labanan ang korupsyon,
naging commissioner mo ako sa PACC. Nandyan si Chairman Guerrero at Chairman Belica. Alam namin yung naging problema sa korupsyon. Kahit lagyan mo yan ng death penalty, wala tayong ebidensya kasi mahirap yung witness. Let us amend the Data Privacy Act and Bank Secrecy Law na kung government official ka, open mo. Bakit ka matatakot kung wala kang tinatago? Pangalawa, sinabi mo nung umpisa, labanan natin ang kahirapan, poverty. Puro ayuda tayo ngayon. Yung problema ng Pilipinas, kulang tayo sa trabaho. We have to generate jobs. How do we do that? We industrialize. We have to manufacture our own weapons, our own cars, our own airplanes. How do we do that? Madaling sabihin na gumawa tayo ng factory. Let us amend the procurement law to favor Philippine manufactured products. Na kahit mas mahal, bibilhin ang Filipino products para maraming trabaho sa Pilipinas. Hindi lang puro ayuda. Gusto niyo ba ayuda lang ng ayuda? Kailangan natin ng trabaho. Gawan natin ng paraan. Ang pangalawang paraan para magpadami ng trabaho, yung tinatawag nating state-managed farming. Ano po yung state-managed farming? Yung mga nakatiwangwang lupain na pagmamayari ng gobyerno, bakit hindi natin ipamanage sa gobyerno para maraming trabaho? Maraming farmers, yung pinakamahirap na sektor ng Pilipinas, farmers. Ang panghuli, Mr. President, anong kailangan nating reforma sa edukasyon? Let us introduce a subject from grade 1 up to college, Philippine Patriotism and Ethics Studies. Each year, ibang topic, love of family, love of community, dangers of illegal drugs, dangers of criminality, how to pay taxes. We train our youth from grade 1 up to college para may pag-asa ang kinabukasan. Pang long term yan sa kabataan. Fight against corruption, paramihin natin ang trabaho at edukasyon. At isa pa, Mr. President, kung pakinggan ang boses ng taga-Negros ng mga Ilonggo, magiging inspired kami para yung susunod na Pangulo manggagaling sa PDP by 2028. Salamat po. Okay na yun. Tama na yun. Basta manggaling ang sunod na presidente Luggoga ara sa malawak sang Ilonggo na lugar. Mr. President, madamo tadi nga presidentiable. Nandyan si Senator Bongo. Kaya nga, ganito nandyan yan. si Robin Hood Padilla. Nandyan si Baste Duterte. At pag sumama na yung anak nyo, si Inday Sara, presidentiable rin. Naku, yun na nga ba sinasabi Yung natin? problema natin, hindi tayo nagkakaisa eh. Inaantay ng PDP, may imbitasyon na tayo kay BP Inday. Pero, basta yung sinasabi, gusto natin na yung susunod na presidente manggaling sa PDP. Yan. Okay yan. But leave my daughter out. Tama na yung isang presidente sa isang pamilya. Grabe, napaka-consistent ho talaga. Di ba, yun din ho ang sinabi nitong si Vice President Sara Duterte na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayaw din ho siyang patakbuhin ng presidente noong 2022. Maging ngayong mga panahon na to, itong si Tatay Diggs, ayaw din ho niyang maging presidente itong si VP Sara dahil mahirap daw yung trabaho niya. Kaso, ang problema ho dito, itong si Trillanes, itong si Lisa Araneta Marcos, si Tambaluslos, hindi ho mapakali pagkagabi pag naiisip nila na itong si VP Sara, posibleng makalaban nila sa susunod na eleksyon. Isa pa ho,
Itong si ang pangalan nito, itong si Raffy Tulfo dahil talagang magkakaroon ng ano yan, mahahati ho ang Pilipinas. Kasi given na ho yun ang Mindanao, susuportahan ho nila, solid ho yung Mindanao na yan, Duterte ang mga yan. Ang Visayas, malamang sa malamang, Duterte ho yan. Pagka nawasak na ho yung ano na yan, yung Luzon, wala na ho, talagang pupunta ho sa mga Duterte, lahat ng boto. Sure win, ika nga. Give it also to the others. Alam ko na hindi naman kita inaano. Alam ko na malakas kaya na presidente ako. And yung pamilya ko, tayo lahat may following. Kasi kung sabihin mo lang na a particular personality, for example, like my wag na muna siguro. Let us give it to another. Pwede Ilonggo. Tiway nga Ilonggo nga na presidente May ara, wa? Hindi Ilonggo ng kaya next meeting subong ti istoryahan tani. So I suggest that we cannot entertain all names of nominees because we do not have the time to listen. Gusto lamang po nating linawin yung napag-aprobad na natin dito kanina. Through a mass motion ni Mayor Rama, we have already created and established a selection committee na sila ang tatanggap ng mga nominees pa na idadagdag natin sa 3. Ang composition po ng selection committee to be chaired by our beloved Chairman Mayor Rodrigo Roa Duterte. The other members are Vice Chairman Secretary Al Cusi, si member natin, si Executive Secretary Mijal Debi, the Chairman of the Council of Elders, President of the party Robin Padilla, plus the other leaders of our coalition partners, former Speaker Alvarez ng Reforma, Chairman Belhica of PDDS, at saka Attorney Quijano of MRRD. Sila yung tatanggap ng mga nominees. And sabi nga ni Secretary Al, initially meron ng mga nag-submit ng mga pan, including Attorney Henlo. Nakalagay na doon. Kasi hindi nga natin maa-approvean ngayong gabi yung mga iba pang nominees. Other names that I have seen is Attorney Ferdinand Topacio, who is going to take her oath as member of PDP. Para at least, itong si Attorney Topacio, pagka naging senador ho siya, yung talagang nasa batas, hindi yung ginagawa nitong mga walang yang senador at congressman na to. Yung naaayon lang, kumbaga. Kaya dapat ho talaga, sa tingin natin kung mabibigyan ng pagkakataon, bakit hindi? Abogado ho yan. Abogado, talagang taga-suporta ni ni Marcos Jr. Nung nakita ho niyang puro kapalpakan ng ginagawa ng administrasyon, di ho siya nagdalawang isip na bumatikos. Yan ho dapat yung mga linuluklok natin, hindi ho yung tipong kahit mali na talagang susuportahan pa. Yan si Atty. Ferdy, pwede. Sa ating iboboto niyo ho ba kung sakaling tumakbo itong si Atty. Ferdy Topacio? I-endorse ho siya ng PDP laban. Komento niyo nga ako sa baba. And then Attorney Jimmy Bondok's name is also there. Now, pwede rin yung si Atty. Ferdy at itong si Attorney Jimmy Bondok. Kung talagang pagmamahal sa bayan at hindi pamumulitika, yan na nga ba sinasabi natin, maghalal ho tayo ng bago. No, ito kumbaga introduction pa lang ho to sa papalapit na 2025 senatorial election. Para at least sumagi na ho sa kaisipan ng ating mga kababayan kung sino-sino pa yung mga. Kasi 12 ho yan marami ho tayong pwedeng ilatag dyan. Itong si Atty. Ferdy Topacio, yang si Congressman Rodante Marcoleta, itong si Atty. Jimmy Bondok. Mga bagong mukha ho. Wag ho natin lalagay si Soto, wag ho natin lalagay si Manny Pacquiao, wag ho natin lalagay si Lacson. Wag ho kung sino-sino ilalagay natin dyan. Si Revilla, wag ho nating iboboto yung mga yan. Dahil pagka binoto ho natin yan, wala. Para lang ho tayong naglaro. Para lang ho tayong naglokohan sa 2025 senatorial election.
What I am saying now is that, sabi nga ni Mayor natin, si PRRD, there may be non-PDP Laban members who may be running for the Senate, pero yung kanyang puso ay talagang gusto niyang ipagpatuloy yung programa ni PRRD. Kaya yung submission po ng pangalan, as our good chairman and Mayor Rama mentioned a while ago, you can submit the names or letter of intent, your desire to run for the Senate so that Magpapasa na ho ba tayo para kayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta? i-process ng committee. Kasi dito natin makikita talagang malakas ang enthusiasm pa rin ng PDP. Maraming gusto palang tumakbong senador under PDP. We did not expect this. Nung una, ayaw ng mga iba, sabi, hindi naman tayo administrasyon, walang pero after this meeting or assembly tonight, we can already see the unity and strength of PDP Laban members with our coalition partners. Habang nandyan ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at habang merong Duterte dyan sa PDP Laban, makakaasa ho tayo na yung partido na yan hindi ho para sa kapangyarihan, impluensya o kung ano pa man, no. Yung partido na yan para ho talaga yan sa taong bayan. At tayo ay naniniwala dun. Kung basta meron pang Duterte dyan sa PDP at yung mga tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam natin na merong paninindigan at talagang nagmamahal sa bayan, para sa tao pa rin ho yung PDP na yan. Pero yung mga ibang partido ho dyan, mga basura ho lahat yan. So clear na po yun, ha? Meron tayong selection committee na siyang bibigyan natin ng authority na pipili doon sa mga nominees. Kasi hindi natin alam, baka 20. A while ago, somebody else came here na pwede pa kami mag-nominate from the Muslim group, pwede pa kami sa women's group. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Pinakita ko lang ho sa inyo kung ano yung mga kaganapan kagabi dyan sa General Assembly ng PDP Laban. Kung di nyo po napanood itong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.